Magandang araw! Kasama nyo ang Crossmoto. Ano ang alam nyo tungkol sa Chinese na motorsiklo? Ako, halimbawa, alam ko na sa ngayon napakaraming modelo at brand ng mga ito. Noong 15 o 20 taon na ang nakalipas, karamihan sa produkto nila ay maliliit na displacement na motorsiklo. Pero nitong mga huling taon, nagbago na ito. Sa maikling segment na ito, ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa mga motorsiklong X-Wedge na ang puso ay isang 2 litrong V-twin. Sa pagkakataong ito, sinubukan ng mga Chino na tapatan mismo ang Harley-Davidson. Tara, kilalanin natin ang makinang ito. Sana'y mag-enjoy kayo sa panunood. Ang China ay tahanan ng maraming brand ng motorsiklo. Karamihan sa mga ito ay hindi kilala sa labas ng kanilang sariling merkado. At ito ay dahil napakalaki ng lokal na merkado ng motorsiklo sa China at mayroong malaking demand doon. Bukod pa rito, may mga bagong kumpanyang lumalabas at mukhang maganda ang potensyal ng ilan sa kanila. Isa sa mga bagong kumpanyang ito ay ang X-Wedge na pagmamay-ari ng Hwasong Industrial Group mula Chongqing. Nagsimula ang kumpanya noong 1988, ngunit ang brand na X-Wedge ay ipinakilala lang noong Setyembre 2023. Nagpasya silang sumali agad sa malakihang laro. Sa 5 modelong ipinakita, walang 400cc o 600cc dahil masyadong maliit ito para sa X-Wedge. 4 na modelo ay nilagyan ng 2 litro na V-twin at ang isang modelo naman, isang tricycle na kahawig ng BRP Spider ay may 775cc na twin engine. Ang pinagmulan ng 2 litro na Chinese na power unit ay mula sa Amerika. Kamakailan, nakipag-partner ang mga boss ng Hwasong Industrial sa kilalang @S Performance. Kaunting impormasyon bilang sanggunian. Ang @S ang pangalawang kumpanya pagkatapos ng Harley-Davidson pagdating sa dami ng nagawang makina ng motorsiklo sa Amerika. Taon-taon, humigit kumulang 8,500 power units ang inilalabas ng kumpanyang ito sa merkado. Ang makina ng X-Wedge ay isang 1,776cc na 4 na stroke na V-twin na pinalalamig ng hangin. Ang sukat ng piston ay parisukat, ibig sabihin ang diameter ng silindro at ang stroke ng piston ay magkapareho at parehong 108 mm. Ang power unit ay may 103 lakas kabayo sa lakas sa 5,000 revolusyon kada minuto at 158 Nm ng torque sa 3,000 revolusyon kada minuto. Mga karapat-dapat na numero para sa isang malaking cruiser. Ang makina ay dinisenyo ng Austrianong kumpanyang Kiska na siya ring nagdisenyo ng KTM Husqvarna at CF Moto na motorsiklo. Kaya, dumako tayo sa linya ng mga modelo at sa simula ay tingnan natin ang 4 na may ganitong 2 litrong makina. Ang unang modelo ng klasikong cruiser ay tinatawag na Ranger RX 2000 na itinuturing bilang pangunahing modelo. At ang itsura nito ay humiram ng maraming kilalang katangian mula sa mga motorsiklo ng Harley-Davidson. Halimbawa, ang X-Wedge na frame ay mukhang tuyo, pero sa totoo lang ay may nakatagong shock absorber at maraming chrome na detalye ang ginamit sa disenyo nito. Ang pangalawang bersyon ay tinatawag na Rover RL 2000. Ito ay isang luxury tourer na may tipikal na malaki at matibay na fairing para sa klase nito. May gitnang sidebags, navigation, musika, at iba pang mga bagay para sa malalayong biyahe. Ang ikatlong modelo ay Voyager VS 2000. Ang motorsiklo ay karaniwang nilagyan ng sidecar at sinasabi na parehong ang likurang gulong at ang gulong ng sidecar ay nagtutulak. Di ko maintindihan kung bakit ito ginawa sa motorsiklo na para sa asfalto ang kalsada. Ang pang-apat ay isang trike sa klasikong estilong Amerikano na tinatawag na Vanguard VT. 2,000 ang trike na ito ay may bigat na 470 kg at kumpleto sa lahat ng kaginhawahan para sa malalayong biyahe. Ang ikalimang bagong modelo na tinatawag na X-Wedge Walker WR 1,000 ay kapansin-pansing na iiba sa 4 na naunang Walker at sobrang kahawig ng mga produkto ng kumpanyang Canadian na BRP. Ang tricycle ay nilagyan ng 775cc V-twin engine na nagbibigay ng maximum na 81 kabayo at 80 newton. Ang transmission ng Can-Am ay continuously variable transmission, variator, na may reverse gear. Sa ngayon, ipinakita pa lang ang makina sa eksibisyon at magsisimula pa lang ang mass production at pagbebenta nito sa 2024 dahil kamakailan lang ang presentasyon. Wala pa ring detalyadong impormasyon tungkol sa mga katangian, presyo, at target na merkado ng X-Wedge.
May hinala na gamit ang 2 litro na cruiser, susubukan ng mga Tsino pumasok sa merkado ng Europa o United States. Gayunpaman, dapat tandaan na tiyak na ipagtatanggol ng Estados Unidos ang interes ng kanilang pambansang tagagawa na si Harley Davidson at hahadlangan ang mga kakumpetensya. Sa ngayon, masasabi nating may kumpiyansa na ang X-Wedge ay gumagawa ng napakatapang na hakbang para pasukin ang mundo ng power cruiser. Pero kung ano ang kalalabasan nito at kung anong klase ng kalidad at tibay ng makina ang lalabas, panahon lang ang makapagsasabi. At dito na muna nagtatapos ang usapan natin. Tulad ng dati, ito ang channel na Crossmoto. Salamat sa inyong oras at hanggang sa muli nating pagkikita.